Okay, the first problem is during collection of the fee. During that day, kung butik kung bukan sa i-allow na collect. And then, pag ganda man niya sa mga receipt di sa legal man ang matuto sila, para yung collector, di sa legal niya nasa legal doon. So, ang in fact, wala man na sa legal doon. Pag hatag niya sa sila, atong nakulitan na-collect din sa iyong mga bukang pwede ng collectors is wala niya na sa legal. Pag relate po nila is wala niya na kung receipt nila ang collect, then wala nang gibawa, then wala nang gibawa. So, nagka-problema may dito sa nagka-problema naman dito na wala nang kwarta dito sa receipt. So, dito nagsugod ta na. Ito nag-start na ng problema. Okay, so, yun sa, paano mo sinusolusyonan ang mga ito? Ang ginawa ko dyan ay humanap ako ng paraan para ma-sustain naman yung mga activity natin sa college. At dahil doon, hindi naman kami nakahiram ng pera. Basta ang ginawa lang namin, yung pera talaga yung natira, yun lang yung linimit lang namin yung mga gastuhin para magka-siya talaga yung mga activity natin. Lahat ng ginas namin, yun yung pera na natira during sa business meeting. Okay, so kuya, kamusta ang iyong pakikitungo sa iyong mga kasama, constituents? Meron ba kayong mga hindi pagkakaunawaan? Actually, normal naman talaga dyan sa pag normal naman talaga may iba talaga na hindi nila gusto yung paano mo pinapatakbo yung organization mo. Pero ang ginawa ko lang as long as ang article law sa kasama is pinapalaw na ako, then kung naidiligan na halig, pinapasabot naman pinatok na siya, but mostly sa ilaha is naramay for kabuok, but I think problematic na hits lang nga tao yun. Nung nagligid ko sa mo ayon sa akong gusto, kaya gusto din ko nila, lahi-lahi mga tag-party. So, ang party na ako, isang stand, lahi po sa pamagi, gagabay na, ganahan na din. Mostly sa ilahang mga party, kung sa ilahang mga lang plataforma, gusto nila yun. But mostly noong po sa ilahang mga plataforma po na ako is na-impose naman po. Ayun. Paano nyo pinatili epektibo ang inyong administrasyon sa kabila ng mga hindi pagkakasundo? Ginawa lang po namin kung ano yung dapat gawin. Lahat ng activity ng college ay aming ginawa para, kasi yun lang naman din yung dapat natin, yun lang yung kakasya ng lahat ng estudyante ng class na gawin yung mga activity talaga, yung traditional talaga, like for example, costumes, gym class, yung gano'n. Lahat naman ng activity natin ay nagampanan din ng aking administrasyon dahil lumaban din kami kahit during that day may case na talaga na dapat kami lahat ay ipasuspindi dahil dun sa perang yun, pero napatunayan din namin na wala kaming pagkakasala, kung hindi na common responsibility lang yung ipinataw sa akin. Lahat kami ay nagbayad na walang pera at last year at nabayarin ng lahat at okay na lahat. So, ano-ano ang mga strategiya ang inyong ginamit para malikon o mapag-isa ang mga estudyante sa class, knowing na may mga iba't ibang departamento, lalong-lalo na nung nakaraang palakasan? Inausap ko yung mga society president nila o yung prime minister nila na ganito ang nangyari, anak, sana magtulungan tayo, ganyan. At hindi rin naman ako na kuhaan ng lakas dahil alam ko sa sarili ko mismo na kaya ko magpatakbo ng organization dahil since elementary pa ako talagang yan kasi yung talent ko eh. Pero hindi sa elementary ko hanggang sa college, ngayon na ako nagapa dahil doon sa perang hindi maliquidate ng aking treasurer. Kaya ang ginawa ko ay gumastuin ako sa aking sarili pera ng magampanan ng ganyang kabigat na problema. Although, until na hindi ko makapaniwala na ganung kalaking problema ay nalampasan dito. Ang huli kuya, bago matapos sa iyong termino, ano-ano ang legacy na iyong naiwan sa CAS? Napakalaking legacy in terms of legacy kasi nakapagbigay ako ng CCTV katulad ng first floor natin, lahat yan occupy ng CCTV, tapos nagbigay din ako ng yung malaking flat screen na TV with keyboard pa yan. Kaya lang hindi pinagpatuloy ng administrasyon ngayon dahil akala nila ay
hindi ko alam kung bakit hindi nagpatuloy na para naman yung estudyante. Yung ginawa nila, hindi na nila inoon, pinabayaan na nila, pero okay lang kasi dapat din kasi yung project niya dapat pinagpatuloy din dapat nila yan dahil sa easy kasi yan, dapat pinapasalidan nila yan dahil nga dahil daw kontrapartido kami kaya hindi daw nila gagawin ng ganyan kasi may sarili raw silang activity ganyan. Pero kung talaga leaders sila, dapat pinagpatuloy nila kasi magkaibigan naman kami. Siya lang talaga yung hindi ayaw na sa akin dahil daw doon sa problema niya. Pero hindi ko na mag-ginusto yun kasi lahat tayo dapat hindi natin yan dapat siniseryoso kasi estudyante lang tayo. At before ako mag-graduate ngayong April ay at least na clear ko yung pangalan ko talaga na wala talaga akong kinalaman sa pagkukuha ng pera yun kung hindi dahil lamang lang sa mga kolektor nila but ang pagkakamali lang din namin ay hindi namin talaga sinitsik ng resibo bago nila ibigay sa amin. Talagang kumbaga trust lang yung ginawa ng pero hindi namin siya napagkatiwalaan pero we face naman a lot of problems that time back. Although, nalampasan din namin lahat. Kaya kapag nakikita-kita kami, bakit nangyari yun? Hindi namin napaliwanag. Pero at least okay na lahat at gusto ko rin sabihin sana sa mga estudyante na gusto ko mag-sorry dahil yung pangyayari yung talagang hindi lang ako nag-sacrifice kundi lahat ng mga estudyante ng class. At gusto ko rin sabihin sa kanila na ginawa ko naman ang lahat, nakapagbigay na ako ng legacy ng mga project ko, tapos lahat, naibigay ko na pati sa mga departamento, lahat na kung ano yung pinagdaanan ng ilan sa mga gobyerno ng kasi, nagbigay ko na sa kanila. Yes, Lord.